Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family. Saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo bawat isa ng mahabang buhay. Shout out dun sa mga new member ng channel ni Lolo Miguel. Nakalimutan ko yung pakalan. Alala ko lang si Maribel PH. Pasensya na. Agbiagka, Francis Leo, Antonio Marcos, ang aming pandemic hero. Nag-iisa ka at higit ka sa lahat ng Marcos sa panahon na ito. Malamig sa labas mga kaibigan. Ang daming yung yelo. Talagang grabe talaga yung winter dito mga kaibigan sa Canada mga kaibigan. Kwentuhan muna tayo ng konting Kasi namamasada lang ako ng tricycle dati, bigla ako napunta dito sa Canada wala tayong magagawa. Talagang yun na nakatadhana talaga sa atin na makilala natin yung butihing may bahay natin at dinala tayo dito sa Canada. So, di ba? New life, new beginning. Di ba? So nagkaroon naman ako ng anxiety mga kaibigan, pero okay lang yan, caring yan mga kaibigan, di ba? Hindi pa lahat lang yung kahit pala wala kang pinag-aralan mga kaibigan, kahit mababa lang yung pinag-aralan mo, pwede ka palang mapunta sa katulad ditong bansa ng Canada mga kaibigan. Hindi naman pala sila ganun kaselan ng mga kaibigan, di ba? Basta yung sa kanila, magsabi ka lang ng totoo kung ano yung ipapasa mo sa kanila. Kailangan yung buong katotohanan at pawang katotohanan lamang mga kaibigan. Kahit ano pa yung mga nakaraan mo, kahit ano pa yung basta ipasa mo lang sa kanila yung buong katotohanan at i-welcome kanila dito sa Canada mga kaibigan, di ba? So salamat talaga sa aking butihing may bahay mga kaibigan. Na-overwhelm lang ako mga kaibigan kasi hindi ako makapaniwala mga kaibigan hanggang ngayon nag-expired na nga yung yung permanent resident card ko dito mga kaibigan. Inabot na lang ng expired mga kaibigan. Hindi ko pa nire-renew, pero okay lang yan mga kaibigan. Hindi ko na kailangan i-renew yan habang nandito ako sa loob ng Canada mga kaibigan. Unlimited tayo dito mga kaibigan. Talaga salamat talaga sa baby loves ko. Thank you. Di ba? Kasi doon sa pilahan ng tricycle namin mga kaibigan ang dami talaga nagtataka paano makakapunta si Tisoy doon sa Canada? Parang imposible para sa kanila mga kaibigan di ba? Ang lagi ko naman bukang bibig sa kanila sa pamamaraan ko. Hindi ko alam kung paano makakarating dito sa Canada mga kaibigan, pero ang sinasagot ko sa kanila sa pamamaraan ng Diyos, alam niya kung paano ako makakarating dito sa Canada. Di ba? So eto na, andito na ako, di ba? Trabaho mga kaibigan, ang daming trabaho dito mga kaibigan, hindi ka mauubusan dito. Kahit tanggalin ka itong oras na ito mga kaibigan, kinabukasan maghanap ka ng trabaho, makakita ka kaagad mga kaibigan. Parang ganun yung labanan dito mga kaibigan sa dami ng naghahanap ng trabaho mga kaibigan, diba? Kaya salamat talaga sa Diyos at talaga'y nakatungtong tayo dito kahit wala tayong pinag-aralan. Ako, hindi ako nagtapos ng pag-aaral mga kaibigan, pero nakatungtong ako dito mga kaibigan, diba? Lumalaban ako dito ng parehas mga kaibigan. Alam niyo yung mga kalyo ko mga kaibigan, kaya minsan gusto ko ng mga yung manager yung manager namin, yung vice president, kaso nagpaalam na, nakahanap na ng ibang trabaho mga kaibigan. Yung manager na sabi niya sa office, pero sinabihan niya ako ng you're a good worker. Nagbawa ko sa kanya, thank you sir, diba? Kahit kasi ipagawa nila doon sa parang all around laborer ako mga kaibigan. Kahit pagkalkalin ako ng kanal mga kaibigan, nagkakalkal ako ng kanal para lang para yung dati yung marami pang overtime dati, talagang hindi ako sumusuko mga kaibigan. Kahit nagsi 16 hours ako, 17 hours pa mga kaibigan. Kung minsan sisimula ako ng alas 12:30 ng madaling alas 12:30 ng tanghali, tapos umuwi ako ng alas 3 ng madaling araw. Minsan lang yung mga kaibigan ng araw. Talagang hindi ako sumusuko mga kaibigan. Kasi kwarta yun mga kaibigan per ora mga kaibigan ng labanan dito.
Kaso ngayon, pandemic, laglag lahat ng overtime. Talagang hindi ka basta-basta bibigyan ng overtime ngayon kung hindi talaga kinakailangan. So, punta na tayo mga kaibigan sa topic. Nagkwento lang ako ng konting talambuhay ni Lolo Miguel. Diba? Yung ko, tawag nito, yung escapade ng buhay ko. Diba? Sipag lang mga kaibigan. Dito tayo sa channel ni Sir Mac Pablo mga kaibigan, kasi bibigyan niya ng reaction yung Manuel Boy Mejorada. Humihiling daw ng executive clemency kaya hindi sumusuko. Ugok! Eng-eng! Anong clemency? Anong executive clemency sinasabi mo, Mejorada? Hindi ka mapapagkalooban yan. Diba, sentensyado ka ng Supreme Court. Talagang hindi ka pa nga nagsiserve ng sentence mo eh. Ang gusto mo, clemency ka agad. Ano ka? Special? Ha? Bagay, special ka nga talaga. Special child. Ang dami mong binato, ang dami mong mga binatong tao, ang dami mong mga hinusgahan na tao. Hanggang ngayon, wala ka namang napatunayan. Sa halip, ikaw ang napatunayang naninirang puri lamang. Yung mga expose mo, walang mga magaling ka lang kasi magsalita, Mejorada, pero walang mga akala mo, mauuto mo yung mga tao. Tanga lang yung mga naniniwala sa'yo, mga utu-uto lang yung mga naniniwala sa'yo, na pag naniniwala sila sa'yo, feeling nila matalino rin sila, parang ganun. Pero hindi nila alam, yung mga naniniwala sa'yo, yun yung mga legit na ugok. Biro mo, idol nila si Mejorada. Ay, Diyos ko, por santo. Di ba? Isa kang convicted na libeler. Ilang taon mabubunuin nito ni Mejorada? 20 taon. Malapit-lapit ka na sa banga. Di ba? Pag nasentensyahan ka ng batas, kailangan harapin mo ito ng buong tapang. Ilabas mo yung yung pagiging lalaki mo. Di ba? Nasentensyahan ako, haharapin ko kagad to, hindi ko na palalampasin ito. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Nagtatago ka sa batas at sumisip-sip ka, nang hihimod ka ng ng mga nasa posisyon ngayon para nilalakad mo na bigyan ka ng executive clemency. Diyos ko por santo, hindi mangyayari yan. Ako po, sa Senado pa lang, pag nalaman nilang ganyan, ako babatikusin sigurado presidente nito pag binigyan ka ng executive clemency. Saka yung FLM family, putar, mag-iingay kami pag nabigyan ka ng executive clemency. Di ba? Pag serve mo muna yung sentence mo. Di ba? Paano ka mabibigyan ng executive clemency? Puta, meron ka pang pandarambong. Di ba? Ang mura-mura lang ng laptop dinugtungan mo yung presyo, ginawa mong 90 mil yata yun mga kaibigan, 50 lang yung presyo, tapos piresyohan niya ng 90 mil. Meron siyang 40 mil sa bawat isang laptop. Hindi natin alam kung ilang daang laptop yun, bakit 1,000 laptop yung pinagbibili nito ni Mejorada na na hinokus-pokus nila yung presyo mga kaibigan. O di ba? May pandarambong mo, nakakahiya ka. Sayang yung sayang yung mga taong naniniwala sa'yo. Di ba? Kasi paniniwalaan nyo, isang katulad ni Manuel Boy Mejorada, itinakwil nga ng ilo-ilo tong si Mejorada, di ba? Dahil nakitaan nila na talagang isinusuka ng mga Ilonggo si Manuel Boy Mejorada, di ba? Yung persona ng grata ba yung tawag dun mga kaibigan, di ba? Kaya malapit ka na. Pakinggan natin si Sir Macmac naman mga kaibigan at bigyan natin ng reaction yung kanyang mga reaction. Re-reaction natin yung reaction ni Sir Macmac Pablo, di ba? Ito yung pinaka natin pinaka kuya sa mga vlogger mga kaibigan. Ayong natuklasan tungkol dito kay Manuel Mejorada. Nako, Manuel Mejorada, kumukuha ka pala ng executive clemency kay Tatay Digong. Aha, nahimod ka kay Tatay Digong, ha? No. Mag-iingay ang FLM family. No.
Tapos kayo pa mag-i-eleksyon pa. No, 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 no. Kala mo, magtago ka lang na magtago. Matichipuhan ka din. At ito po ang nilalaman ng kanyang chat. Ito po ay inilabas ni Army Roldan doon sa kanyang Facebook. Tingnan natin mga kaibigan, tingnan natin. Meron yung mga drama ni Mejorada. Nakasulat dito. Galing kay Army Roldan. Oh. Army, somebody messaged me about your post that I am planning to apply for executive clemency. That is not for public consumption. Please retract that post. I will give Drilon a clue on what it will give Drilon a clue on what my game plan is. I told you that for your information only. Na-booking o kaya ito ngayon mga kaibigan. Lumabas na sa social media mga kaibigan. Meron ka pa nalalaman na game plan na. Yung gagawin mo na Mejorada, hindi game plan na tawag dyan. Ang makakamit mo dyan, game over. Masyado mong pinaglalaroan ng batas. Malapit ka na mag-game over. Pakinggan natin si Sir Mac. Manuel Mejorada kay Army, sabi niya, Army, somebody messaged me about your post that I am planning to apply for executive clemency. That is not for public consumption. Please retract that post. It will give Drilon a clue on what my game plan is. I told you that for your information only. Ayun, so malinaw, di ba? Parang malinaw ito kasi mga kaibigan. O, siyempre, kahit sabihin mo na meron, kahit may isang dilawan lang mga kaibigan dun sa sa Senado mga kaibigan, o kaya dito sa Kongreso mga kaibigan, pag binigyan ng presidente ng ng executive clemency to, tapos tinignan yung mga record ni Mejorada mga kaibigan, puta babatikusin yung presidente rito mga kaibigan. Bakit nagbibigay ka ng na hindi man lang nag-serve ng sentence ito, ganito, ganyan. O di ba? Naku, yari ang presidente nito kung magbibigay no, pero sa tingin ko buti Tatay Digong isinuka ka nga ng ng Iloilo si Tatay Digong pa hindi ka isusuka kung gumagamit ka ng mga aliporis mo nga. Mabibigyo ka niya, game over. Merong plano itong si Manuel Mejorada na kumuha ng executive clemency kasi nga po ang datingan nitong si Mejorada nilalabas niya ang mga kabulukan o mga ginagawang kabalbalan nitong si Senator Drilon. Pero sakira, anak ng patuting, ang dami mong inilabas kung sino-sinong tao. Yung mga siniraan mo ng puri, may napatunayan ka ba Mejorada? Wala. Di ba? Dinadaan mo lang sa yung mga style mo, yung mga Google investigative. Di ba? Yung chismis investigative mga style mo. Bulok na yan. Di ba? Pero ang mahirap ang maganda ngayon mga kaibigan, meron ng YouTube mga kaibigan, meron ng social media. May pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan, ano man ang estado mo sa buhay, pwede kang gumawa ng sarili mong vlog, pwede kang magbigay ng sarili mong reaksyon, opinion, di ba? Nang hindi na kinakailangan na yung katulad ni Mejorada na may mga degree ka pa mga kaibigan na gano'n, di ba? Dito, real talk ang meron dito sa social media. Pakinggan natin mga kaibigan na si Sir Bakbak. Nga, lahat ng sinasabi niya nakabalbala na ginawa ni Senator Drilon puro walang kwenta dahil nga lahat ay naibasura at napatunayan din na siya ay libelous. Kaya nga po siya nagkaroon. Talaga mga libelous yung mga pinagkakakanan nito ni Mejorada sa isang Senador Franklin Drilon. Franklin Drilon, magkakampi tayo pag dating kay Mejorada, ng patuting. ng 4 na cyber libel. Dagdag sa kanyang 4 na cyber libel din o libel o tradition. Anong patuting? 8 libel cases mga kaibigan. Ipalagay mo ng 4 na taon yung bawat isa doon mga kaibigan. O 2 taon na lang yung minimum sentence doon sa 4 na yun 8. Kung 16 na kagad mga kaibigan. Plus yung graft and corruption pa mga kaibigan, yung pandarambong. Patay na. Ang dami pa nakapending mga kaibigan na naku, yari ka, game over ka na Mejorada, malapit na Nya. Hindi ko alam kung anong tawag sa libel na yun.
So, 8 po ang total na libel case nitong si Manuel Mejorada. At nasoplak talaga siya dahil nga po hindi siya kinatigan ng korte. Talagang talagang mga sinintensyahan siya. Kaya mas 20 Sentensyado! sa kulungan kung sakali na siya mahuli. Kaya lang nga po, kaya pala itong si Manuel Mejorada ay matibay na matibay at talagang tago ng tago. Kasi nga po, yun nga kukuha ng executive clemency at gusto na mapawalang sala siya dahil sa Mapawalang sala. Inutil. Mangmang. May pa-game plan ka pa. Game over ka na. Anak ng patuting ka. paghamon o paglaban doon sa sinasabi niya na korupsyon. Kaya lang napatunayan na walang korupsyon doon sa mga ginawa ni Senator Drilon. At sabi pa nga datin, sabi pa ng korte, sa halip na malugi, mas kumita pa daw ang gobyerno dahil nga malaki ang natipid doon sa... Kita mo yung Iloilo Convention Center, mga kaibigan, pinuri pa si Senador Franklin Drilon dahil na-maximize niya yung pera, mga kaibigan, o nagawan pa niya ng paraan na mas makasave ang government fund sa magandang proyekto na ito, mga kaibigan, para sa mga tao ng Iloilo, mga kaibigan, sa mga Ilonggo. O di ba? Paktay ka ngayon talaga sa Iloilo Convention Center. So talagang soplak na soplak itong si Manuel Mejorada dahil nga ito ay isang Wikipedia master. So yun yung naman pala Wikipedia master ka pala to. Ay, Diyos ko por santo. Mejorada. Mabuti pa yung grade 1 naiintindihan. Samantalang yung mga follower mo, mga college graduate, mga college degree, mga attorney, mga reporting, tapos naniniwala sa kasinungalingan mo. Di ba? Walang kumpare. Naku. Pasensya ka na, Manuel Mejorada, nilabas ko niya. Nakita ko tuloy. Kaya, yun, Diba? Inilabas ni Army, mga kaibigan. Bokelya ang Lolo Mejorada. Soplak na naman. 2 linggo na to hindi nagbablog, mga kaibigan, pero panay pa rin. Siguro pinagsabihan na to na mga maingay dyan, ingay mo sa wanted ka na nga di ba, malapit ka na bahuli. Kumbaga talagang ang game plan nitong si Manuel Mejorada, magtago ng magtago. Kaya lang, time is running out. Bakit? Yeah. Kasi nga po, malapit nang matapos itong termino ni Tatay Digong. Kapag sinabing malapit na ang matapos ang termino ni Tatay Digong, itong mga sumusuporta daw kay Manuel Mejorada, ayon kay Kuya Nino, ay ang nagtatago ay isang DDS supporter. So kapag nawala na sa Malacanang si Tatay Digong, Naku, Tatay Digong, isa pa lang DDS supporter ang pumuprotekta rito kay Manuel Boy Mejorada, kung ginagamit ng ang pagiging malapit sa Pangulo. Naku, delikado, mga kaibigan. Magiging bahay dito, mga kaibigan, sa ating pinakamamahal na presidente, mga kaibigan, kung mapapatunayan itong akusasyon na ito, mga kaibigan, na isang DDS na malapit kay Tatay Digong ang nagtatago kay Manuel Boy Mejorada o ang pumuprotekta, mga kaibigan. mawawalan na rin ng lakas o mawawalan na rin ng contact. Sasabihin natin na mawawalan na rin ng proteksyon itong si Manuel Mejorada. Kaya nga po ngayon yan talaga ay pinaigting niya ang kanyang pagtatago. So kung mapapansin niyo po sa kanyang YouTube channel, 2 linggo na po siyang hindi nagpo-post. Yan, siguro binawalan na. Binawalan na ng kanyang mga kaibigan, kaanak o abogado na huwag ka na munang mag-vlog. Huwag ka na munang magpasikat. Mauoblo ka. So yun. Mauoblo ka. Sabi ni Sir Bakbak, naku, malapit na. Isa sa mga pinakaabang-abangan ko yung maoblo na to si si Manuel Mejorada.
Pagtsatsagaan to ni Peryong tsaka ni Dagul, mga kaibigan eh. Kahit na ganito, lalagyan lang ng ano yan, ng grasa. Pwede na yan, mga kaibigan. O kaya yung pinagprituhan ng tuyo, mga kaibigan. Siguro kaya siya nawala na sa limelight. Kumbaga, hindi na natin siya nakikitang nag-vlog. 2 linggo na po yun ang kanyang kahuli-hulihan na post. At, teka, tignan natin ang kanyang community. Okay, ang kanyang community, nagpo-post pa rin siya sa kanyang community pero hindi na siya nagpo-vlog. Kasi nga po, maaari siyang madali talaga sa vlog. Kasi makikita kung saan siya lugar, di ba? Baka mamaya yung nagtatago dito kay Manuel Mejorada, yan ang delikado. Baka mamaya mahuli din, di ba? Sigurado, mga kaibigan, kung sino man yung pumoprotekta nito kay Manuel Boy Mejorada, siguradong dawit ito, mga kaibigan. Nagtatago ka ng isang kriminal, di ba, ng isang mandarambong. Nakakahiya ka kung sino ka man nagtatago dito kay Manuel Boy Mejorada. Pero kung ako ganito, kaibigan ko to si Manuel Boy Mejorada, ituturo ko talaga sa pulis eh. Di ba? Kasi mahirap magtago ng isang kriminal, mga kaibigan. Dito sa Canada, mga kaibigan, pag nakagawa ka ng krimen dito, mga kaibigan, hindi ka itatago dito ng mga kamag-anak mo. Walang magtatago sa'yo dito. Talagang haharapin mo yung batas dito, mga kaibigan. Diba? Pero hindi naman ganun ka-harsh ang batas dito sa Canada, mga kaibigan. More on humanity pa rin ang Canada, mga kaibigan. Diba? Depende yan sa magnitude ng paglabag na gagawin mo sa batas. Pero pinahahalagahan nila dito ang buhay ng mga tao, mga kaibigan. Pero kung lalabag ka sa batas at magtatago ka, hindi ka makakapagtago dito sa Canada, mga kaibigan. Mahuhuli ka dito. Ewan ko nga ba kung bakit sa Pilipinas nagagawa ng mga kriminal itong mga bagay na ganito, mga kaibigan, na nakakapagtago ng ilang taon, nakakapag-block pa, mga kaibigan. Yan ang mahirap. ayun, meron pa rin siyang mga post dito sa sa loob ng kanyang community. Yan, kaya ayun. Kumbaga, binabanatan pa rin na dito si Manuel Mejorada. Binabanatan pa rin ni Manuel Mejorada si Grilon. So, ayun, makikita po dito na binabanatan pa rin ni Manuel Mejorada si Grilon, si Lenny. So, yun ang kanyang ginagawa. Pinapakita niya sa mga tao na... Ayun! Style mo, bulok! Kunyari, ang binabanatan mo yung mga yung mga dilawan, yung mga ganito ganyan, 'di ba? Para makahimod ka sa sa administrasyon, 'di ba? Para magkaroon ng executive clemency. No. Executive clemency for you. No. Big no. Tandaan mo 'yan, you have to serve your sentence. 'Di ba? Supreme Court na nagsabi niya, babaliin na lang basta-basta yung sinintensya ng Supreme Court na di lahat pala ng mga tao o lahat ng lahat ng nagtatago sa batas, mag-file na kayo ng executive clemency, kasi pwede pala yan, kasi ginawa yan ni Manuel Boy Mejorada, pinirmahan ng Pangulo. O magreklamo kayo pag hindi pinirmahan ng Pangulo, o di ba ganun ang magiging nito, yung balik-taktakan nito, mga kaibigan. Siyempre mag-iingay yung mga taong nasa likod nito nung mga nagkaso rito kay mag-iingay ito, mga kaibigan, na bakit kung bibigyan ng executive clemency ng Pangulo, mga kaibigan, mapapahiya ang Pangulo dito pag ganun, mga kaibigan. Pero sa tingin ko, hindi mangyayari, mga kaibigan Against pa rin siya sa sa mga dilawan para makakuha ng suporta sa mga DDS. Siyempre, kapag ikaw ay kumalaban sa mga sa kalaban ng isang partido, maaari ka nga talagang makakuha ng suporta sa kabilang partido. So, ganun po ang ginagawa nitong si Manuel Mejorada para... Sino kaya yung pumoprotekta nito, mga kaibigan? May nagparating pa sa akin dati na tiga Iloilo, mga kaibigan, na ang sinasabi naman ito, isang pulis, opisyal ng pulis, mga kaibigan, isang general ang pumoprotekta dito, mga kaibigan. Ano lang naman yun bang nabanggit lang sa akin na isang general ang pumoprotekta dito kay Manuel Boy Mejorada. Pero hindi kumpirmado yun, pero parang parang nakakasiguro siya doon sa kanyang sinasabi, 'di ba? Kasi siyempre may usap-usapan yan doon, mga kaibigan
para nga naman hindi siya mahuli, para nga naman siya ay hindi maipakulong, sisip-sip siya sa administrasyon, sisip-sip siya sa mga malalapit kay Tatay Digong. Ipapakita niya na anti-dilawan siya, kahit na kung tutuusin yung kanya din namang galawan at yung kanyang ginagawang pagnanakaw, dahil nga siya nasentensyahan, pandarambong, di ba, pangungurakot. Pagnanakaw, pandarambong, pangungurakot. Yan ba yung tapos hihingi ka ng executive clemency nang wala man lang pagsiserve ng sentence? No. That's a big no. Mag-iingay kami dito. Hindi papayag ang taong bayan na makakuha ka ng executive clemency ng ganyan-ganon lang. Walang kulong-kulong mga kaibigan. Kumbaga pag sinabi ni Mejorada, executive clemency ang gusto ko, ganito, ganyan. Kailangan mangyari kagad. No. Daming mag-iingay sa'yo. May social media. Ingat ka. Dalawang-dilawan din, di ba po? So, yun din ang kanyang ginagawa. Pero dahil kalaban niya si Drilon, yun lang ang advantage. Dahil nga, siya pinapakita niya na siya ay isang kontra sa mga dilawan. Kaya meron siyang tagabulag, kaya hindi po nahuli. So yun, sana good luck, di ba? Good luck talaga. At sana nga talagang hindi talaga mahuli, di ba? Kasi nakakaawa din, matanda ni. Sana nga sa batas, walang bata, walang matanda mga kaibigan, o walang matanda. Pagdating sa batas mga kaibigan, pag binali mo ang batas at sinuway mo ang saligang batas, kailangan mong pagsilbihan ito mga kaibigan. Hindi po pwede yung ganyan. Naku, hanggang mag 2022 mga kaibigan, itaga nyo sa bato. Kung ito pirmahan ng Pangulong Duterte mga kaibigan, itaga nyo sa bato. Hindi gagawin ng ating Pangulo yan mga kaibigan. Pag ginawa yan ng ating Pangulo mga kaibigan, gagamitin niya na mga kaibigan, gagamitin niyang panlaban sa eleksyon mga kaibigan, na kumbaga yung questionable yung pagpirma ng Pangulo ng Pilipinas para sa executive clemency ng isang Manuel Boy Mejorada mga kaibigan. Gagamitin ito ng mga kalaban mga kaibigan, lalong-lalo siguro. Siyempre, alam naman natin yung mga dilawan mga kaibigan, yung mga mainstream media mga kaibigan, hawak nito. Di ba? Takot mag-iingay yan sa mainstream media, sigurado yan mo, front page sa mga dyaryo, tapos yung headline dun sa mga mainstream media mga kaibigan. Kaya delikado si Duterte dito mga kaibigan pag pinirmahan niya to. Pero sa tingin ko naman matalino si Presidente Duterte para gawin niya yung mga ganyang bagay mga kaibigan. Taga nyo sa bato, paputol ko man itong mga daliri ko, hindi mangyayari yan mga kaibigan hanggang 2022. Yan, panigurado yan, itaga nyo sa bato mga kaibigan. Game over na to si Mejorada kasi mga kaibigan, mahuhuli na to mga kaibigan. Antay-antay lang tayo, konting panahon na lang mga kaibigan. Ay talagang maipagpatuloy ni Manuel ang kanyang pagtatago para tuloy-tuloy lang ang happy-happy, tuloy-tuloy lang ang paninira lalo sa mga tao, lalong-lalo na sa mga dilawan. Pagpatuloy niya lang yan, kailangan niyang ipagpatuloy yan. Dahil talagang itong pagsusumikap niya na maipakitang against siya sa mga dilawan, yun ang kanyang ticket para hindi siya basta-basta mahuli. Talaga namang ginagamit mo pa talaga yung yung DDS para yun ang ticket mo para hindi ka mahuli. O so, ibig sabihin pinoprotektahan ka pala ng isa sa mga malalapit kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ako sana mapanood ni Presidente Duterte itong vlog ni Sir Makmak, tsaka itong vlog na ginawa ko mga kaibigan. Baka nyatang ka ni Presidente Duterte. May ganun ka palang plano Boke yung plano mo. Yun nga lang talaga makikita din naman natin na merong bias, di ba? Kumbaga, kung itong si Manuel Mejorada pala ay dahil merong sumusuporta na DDS, kaya hindi nahuhuli. So, ganun pala, di ba? Parang itong si Manuel Mejorada ginagamit yung kanyang pagiging antay sa mga dilawan. So yun, matagumpay siyang nakakapagtago. At sana nga umabot na hanggang sa hindi pa nawawala sa pwesto si Tatay Digong, makapagtago siya. Kasi
baka mamaya magpalit na ng administrasyon at ang umupo ay hindi siya suportahan o hindi siya rin nagugustuhan, baka mamaya ay mahuli na siya. So yun, good luck na lang sa kanyang. Sino ba uupo mga kaibigan na susunod na presidente ng Pilipinas mga kaibigan? Kung hindi mapaplansya ni BBM mga kaibigan, ang uupo mga kaibigan si Sara Duterte mga kaibigan. Pero kung mapaplansya ni BBM na pagbigyan muna si BBM na tumakbo sa pagka-presidente, si Sara naman yung pagiging vice president mga kaibigan, is baka sakali mga kaibigan na, di ba, na makaupo ang isang BBM sa Malacanang. Pero pagka binaltik ang ating Francis Leo Antonio Marcos at tumakbo sa pagka-presidente, laglag to si BBM sigurado mga kaibigan. Diba? Kaya ang alas mo BBM ay si Francis Leo Antonio Marcos at ang FLM family. Kung ang tanong niya kung pakinggan pa natin. Pagtatago at galingan pa ang paninira kasi nga po para dumami pa ang kanyang mga kaso, diba? So yun. Kaya alam niyo po itong yung nakabinbin na kaso nito ni Mejorada mga kaibigan, ilang kaya? Bukod doon sa 8 na sentensya na siya, tapos yung isang pandarambong sentensyado na rin siya rin mga kaibigan eh. So siyam na, ilang pa kayo nakabinbin mga kaibigan. Siyempre pagkahuli dito, pagkakulong dito, dire-diretso yung hearing ng iba mga kaibigan, sentensya rin yung mga kaibigan, sigurado yun. Manuel Mejorada, malabo na rin to na kumbaga makakuha rin ng executive clemency kasi nga unang-una napakaraming kaso sa senador ang nakakalaban nito. Kahit nasabihin mong dilawan, kahit nasabihin mong wala sa kapangyarihan ng mga dilawan, senador pa rin yan, di ba? Drilon yan, drilon, hindi yan basta-basta lang na tao, drilon ang kanyang nakakalaban. Kaya nga po itong si Manuel Mejorada talagang huminto na sa pag-vlog dahil nga nung nagsalita pinatakot na si Manuel Mejorada. Ikaw ba naman hindi kakabahan po? Aling-aling na siguro si Mejorada pa nagbablog na may tao. Sino yung tao? Si Drilon na talagang pagsusumikapan ng kanyang team ng mga maghahanap dito kay Manuel Mejorada na mahuli siya at mapagbayad doon sa kanyang mga nagawang kasalanan. Katulad niyan, kung nagbablog pa siya, makikita yung background niya, di ba? Makikita kung nasaan siyang lugar, yun ang kaya hindi na po yan nakapag-vlog. So yun, talagang masasabi. Pero sa tigas ng pagmumukha nito ni Mejorada mga kaibigan, magugulat tayo baka bukas sa isang araw gagawa na naman to ng vlog mga kaibigan. Hindi tayo masusurprise. Ako hindi ako masusurprise doon mga kaibigan. Kapakita niya kung gaano katigas yung mukha niya talaga mga kaibigan. Di ba, kung ako sa'yo Boy Mejorada, sumuko ka na lang. Ika nga ng mga tiga-kapis preparar mo na ang ulo mo, Mejorada, preparar mo na. Hindi na lang natin, God bless you. God bless you Manuel Mejorada. Siguro, galingan mo na lang talaga pagtatago. Yung galingan mo yung pagtatago. Malapit na, game over. Huwag ka na lang masyadong maglalabas kasi nga nakakatakot ang iyong kakahantungan dahil matagal nang may mga naghahanap sa'yo at alam. Kaya nga mga kaibigan, maski tayo, civilian tayo mga kaibigan, makita natin ito si Manuel Boy Mejorada kahit saan lupalop ng Pilipinas mga kaibigan, is pwede natin itong arestuhin, citizen arrest mga kaibigan yung tawag dyan. O kaya, arestuhin natin, ipagpaalam natin doon sa gwardiya o kung saan mang yung mga MMDA, yung mga traffic enforcer, para papusasan natin mga kaibigan. Kailangan ito mapusasan mga kaibigan, tapos tumawag sila ng pinakamalapit na police station at doon isuko para mapagsilbihan na ni Manuel Boy Mejorada yung kanyang sentensya mga kaibigan. Diba? Yun ang pinakamaganda dyan Takot na ito mga kaibigan kasi citizen arrest pwedeng gawin sa kanya kasi convicted na ito mga kaibigan Alam ko marami ding galit dito kay Manuel Mejorada, lalong-lalo na noong siniraan niya si Francis Leo Marcos sa social media. Ayan, isa pa yan. Yung ginawa mo kay Francis Leo Antonio Marcos, hindi namin nakakalimutan yan. Diba? At siguradong kay Francis Leo Antonio Marcos ay may kakaharapin ka rin kaso. At siguradong masisintensya ka rin sa bagay na yan. Isa ka lang siguro sa mga yung napailan ng kaso
malapit-lapit ka na talaga. Hindi ka talaga makakalabas. Galing-galingan mo yung pagtatago, di ba? Magpagawa ka na ng cabinet mo. Doon ka na lang sa loob ng cabinet, huwag kang lalabas doon. Tapos ito pang mga kinalaban niya na mga ilang personalidad na mga pribadong tao katulad ni Rick Hakala na naglabas pa nga dati ng Intact yun mga kaibigan. Yung ni Ricky Hakala mga kaibigan na 1 million pesos na reward kung sino man yung makakahuli dito mga kaibigan. Kaya ito panawagan ko sa taong bayan na mga nasa Pilipinas, especially dun sa mga kahit sa kababaihan, kahit sa lalaki, kung yan babae kayo, nakita nyo si Mejorada, itip nyo dun sa gwardiya na hulihin nyo yung tao na yan at wanted yan, meron niyang warrant of arrest. Ipakita nyo lang yung sa cellphone nyo yung warrant of arrest mga kaibigan, okay? Paserox nyo yung warrant of arrest mga kaibigan. Pwedeng gamitin yung pang-serve mga kaibigan, yung Xerox na warrant of arrest, di ba? Ganyan nga yung ginawa ng NBI kay Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Ang serve nilang warrant of arrest is Xerox copy. So kahit Xerox copy o kahit sa cellphone lang mga kaibigan, pakita nyo yung warrant of arrest, i-valid yun mga kaibigan. Kasi ginagawa ng NBI yan mga kaibigan. Ibig sabihin nun, pwedeng gawin din yung kay Mejorada mga kaibigan. bounty money na 1 million para lang sa ikahuhuli ni Manuel Mejorada. So, yun, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Yun, maraming salamat pa din, Sir Makmak. Nyo, The best ka rin talaga. Di ba? Yan yung isa sa mga paborito ko din na na FLM vloggers mga kaibigan. Pero, ang pinaka-paborito ko, si Sir Jojo Di Guzman. Pangalawa, si Sir Makmak Pablo. Tapos yung Blaster Trio. Yung mga mga paborito ko mga kaibigan. Kasi mga straight yan mga kaibigan. Talagang hindi yan pumapanig sa kaliwa, hindi yan pumapanig sa kanan. Ang bida sa mga yan ay si Francis Leo Antonio Marcos lamang mga kaibigan. Kaya bilib na bilib ako sa mga yan mga kaibigan. Yan mga FLM defenders talaga na yung mga haligi ng ating mansyon mga kaibigan. Yan sila Sir Jojo, sila Sir Makmak, Spencer Lacalle, si Lisa Paris, at marami pang ibang mga vloggers mga kaibigan na na talagang ang pagsuporta kay Francis Leo Antonio Marcos ay nandiyan talaga. Kumbaga, yung iba nag-iiba man ng content, sandali lang, di ba? Pero Francis Leo Antonio Marcos pa rin mga kaibigan ang pinakabida, di ba? Siyempre hindi ka naman pwede mag-iba ng content ng mahaba mga kaibigan, di ba? Kung mag-iba ka man ng content, pa isa-isa lang, dalawa. Pero Francis Leo Antonio Marcos pa rin ng Francis Leo Antonio Marcos kasi sumisigaw tayo dito ng hustisya para kay Francis Leo Antonio Marcos. So yun lang mga kaibigan. Tapos nga pala yung sa March 15 mga kaibigan, mamimigay ng worth 100,000 pesos yata mga kaibigan si Francis Leo Antonio Marcos sa mga irarapol yata mga kaibigan yung pag-share doon sa kanyang mga dating mga video mga kaibigan. Doon yata mamimili ng hindi ko lang masabi kung 5 o 6, basta ang sabi ni Sekiyama una kasi 100,000 tapos nung bandang huli na parang tito 25,000 yata, parang yung ginawa doon sa mga OFW mga kaibigan. Tapos pa rin pala mga kaibigan para sa buwan ng March mga kaibigan, open na rin po yung pagtanggap ng voluntaryong tulong para sa gaganapin na humanitarian optical mission pa rin mga kaibigan. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay sa Ramon Isabela mga kaibigan, o kaya dun sa sa Sorsogon mga kaibigan, yung isang bayan dun sa Sorsogon mga kaibigan. So yun lang. So kung yung mga gusto mag-donate dyan, yung mga nakakaluwag dyan, pwede nyo nang kontakin ulit si Eliza D para maipadala ang inyong tulong para sa gaganaping optical mission ni Francis Leo Antonio Marcos. So yun lang mga kaibigan, yun yung pinaka-update lang sa dun sa mansion mga kaibigan. Yun ang pinaka-update na narinig ko kanina mga kaibigan, na may na-shoutout nga rin si Eliza D mga kaibigan, yung kauna-unahang nagpadala ng kanyang tulong para dun sa optical mission mga kaibigan. Hindi ko lang masyadong naalala yung pangalan mga kaibigan. So yung mga nakakaluwag dyan, so alam nyo na ang gagawin ninyo, diba? Kontakin nyo na si Eliza D, diba? Yung mga nakakaluwag dyan ng mga OFW, diba? Para makatulong tayo sa ating kapwa. Tsaka mga kaibigan, bilib na bilib talaga ako kay Apo Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Nakita nyo yung diba? Yung mga yaman ni Apo na kayo natin mga kaibigan, pinakita mga kaibigan, diba? Yung mga resort niya, yung mga
libo-libong hektarya mga kaibigan na lupain mga kaibigan, di ba? Tapos yung itong sinasabi na ano, yung Perlinian Foundation mga kaibigan, hindi natin alam mga kaibigan kung gaano kalaki ang pondo ng foundation na yan mga kaibigan para makapagsagawa ng ano, ng 1 million na beneficiaries of optical eye care, optimum eye care program mga kaibigan, di ba? Napakalaking pera na naman ang pakakawalan ng foundation ni Francis Leo Antonio Marcos. Hindi pa dyan nababanggit mga kaibigan yung nasa Mindanao sa mga kaibigan, yung sinabi niyang galing ito sa lehitimong pera ng Marcos Group, Marcos Foundation mga kaibigan, di ba? So hindi natin alam kung gaano kalaking pera yung nakalagay dyan sa mga foundation na yung mga kaibigan. Ganun talaga katindi ang yaman ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Talagang limpak-limpak ang salapi ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Kaya mabuhay ka talaga, Apo Francis Leo Antonio Marcos. Tapos naalala ko na naman mga kaibigan yung 1 million sack of rice, kasi nabanggit ni Sekiyama noon yung mga kaibigan nung pagkatapos nung alabang sa March gagawin mga kaibigan, pero parang surprise weapon na lang yun mga kaibigan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yun, pero imposibleng hindi mangyari yung mga kaibigan. Ibinanggit ni Sekiyama yung mga kaibigan, legit yun. Pag si Sekiyama nagbanggit, legit yun mga kaibigan na mangyayari yung ano, yung greater humanitarian na 1 million sack of rice mga kaibigan. Huwag natin kakalimutan yung mga kaibigan ha. Talaga ako hindi ko talaga makakalimutan dahil naghanda talaga ako ng ano, sabi ko sasagutin ko doon yung 5 sakong bigas mga kaibigan. Kaya yun ang hinihintay ko mga kaibigan, dahil pagka natupad na yung ano, yung 1 million sack of rice, doon ako magpapadala kay ano, kay Sir Dong Batalan. Di ba may contact naman ako ni Sir Dong Batalan, yung details ni Sir Dong Batalan nasa akin naman mga kaibigan, pinadala na sa akin ni Eliza D. Kasi sabi ko nga para doon sa 1 million sack of rice, pero hindi pa alam kung kailan yung schedule nun, para siyempre doon ko ilalaan yung mga kaibigan, kasi doon ako unang na-excite mga kaibigan. Talagang tumaas yung moral ko doon mga kaibigan. Isipin ninyo, 1 million sack of rice mga kaibigan ang ilalabas ni Francis Leo Antonio Marcos. Hindi biro-biro yung mga kaibigan. Sa 1,200 lang yung isa mga kaibigan, isang million 1.2 billion mga kaibigan ang ilalabas ni Francis Leo Antonio Marcos, di ba? So talagang talagang excited ako doon mga kaibigan. Yun ang talagang pinakahihintay ko, yun kasi pinakabomba na mapapasabog ni Francis Leo Antonio Marcos. Walang makakagiba nun mga kaibigan, yung 1 million sack of rice na yun mga kaibigan. Kaya ako hindi ako bumibitaw doon, kasi hindi pa naman sinasabi ni Sekiyama na na hindi na matutuloy yung 1 million sack of rice mga kaibigan Kaya kumakapit pa rin ako doon mga kaibigan, not unless sabihin ni Sekiyama na hindi na matutuloy yung 1 million sack of rice, bawiin niya yung sinabi niya, okay na ako doon sa optical. Pero hanggat hindi binabawi ni Sekiyama yung sinabi niya noon mga kaibigan na 1 million sack of rice, yun ang pinaghahandaan ni Lolo Miguel. 5 sakong bigas ang ipiprints ni Lolo Miguel doon mga kaibigan. So yun ang hinihintay ko. So Apulakay, Francis Leo Antonio Marcos sa 2022. Pagbigyan mo po ang hiling ng FLM family. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka.